Yung freelancers, mag-share po ako ng guide para po sa ating first quarter ITR year 2026. Ang start po ng filing, April 1, 2026 at ang deadline is on May 15, 2026. My name is George. I'm a freelancers tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. Second scenario is for freelancer na more than 250K ang income ng first quarter. So meron na pong tax due na babayaran. So sa kaka-register pa lang po na freelancer this year 2026, saka previous year, pwede mo po itong gamitin as a guide. Second scenario po tayo, freelancer with more than 250K income, so meron pong tax na babayaran. First step, sa income summary. So ito po guys, ang income ko is 300K. Lumagpas na po ako ng 250,000. May taxable income ako na 50,000, kailangan kong magbayad ng 4,000. So 50,000 multiplied by 8% is 4,000 pesos. Proceed na po tayo sa online filing. So ito po, eBIR software. Downloadable po siya sa BIR website. First time mo pa lang po mag-file, newly BIR registered, lahat po ng information na ilalagay mo sa profile ay dapat nakabase po sa BIR Certificate of Registration. All information are important. I-double check po natin. Ang wala na lang po dyan na kailangan nating ilagay ay telephone number or mobile number saka email address. Ako po dahil nakapag-file na ako previously, nakasave na po sa computer ko yung profile ko. Ilalagay ko lang po yung TIN ko at i-click ko lang po yung tab, mag-auto fill out na po yung profile ko. So ayan siya. So dito po tayo sa list of BIR forms. Click natin yan. Hanapin po natin yung BIR form 1701Q version 2018. Very important po, version 2018 yung ginagamit natin na tax return. Ito po yung updated na quarterly ITR hanggang ngayong first quarter year 2026. Click natin yan. Click fill up. Click OK. So start na po tayo guys. Number 1, automatic naka 2026 na siya. Number 2, first quarter ang fina-file natin ngayon. Number 3, no, 4, 0, 5, automatic yung TIN. 6, automatic po yung RDO code. Number 7, professional. Number 8, alphanumeric tax code, 8% income tax rate, 017. Number 9, automatic yung name. 10, address, automatic. 10A, zip code, automatic. 11, date of birth, manual po nilalagay. 12, email address, automatic. 13, citizenship, manual po siya nilalagay. Number 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic po yung 8% kung ano po yung nilagay natin sa number 8. So naka 8% na yung number 16. Part 2, background information on spouse. If married po tayo, leave as blank na lang din po natin. Click natin yung validate. Validation successful, ibig sabihin na fill out ko na po lahat ng required information sa page 1. Click OK. Click po natin yung edit dahil meron po tayong i-fill out sa page 2. Click next. Dito po tayo sa schedule 2 for 8% income tax rate. 47A, dito po natin ilalagay ang income natin for the first quarter. Ano po bang first quarter? This is from January 1 to March 31. In this example, ang income ko po ay 300,000 for the first quarter. So yan po yung ilalagay ko sa 47A, 300,000. 48A, 0, 49A, automatic. 50A, total income previous quarter. Wala po since first quarter po yung pinafile natin. Wala pa po tayong previous quarter. 51A, automatic. 52A, very important po ito. Dito po natin ilalagay yung non-taxable income na 250,000. Tax exempt po ang ating first 250,000 income. Manual po siya nilalagay, 250,000. 53A, automatic po, taxable income ko is 50,000. 54, 4,000 po yung tax due ko. So si 53A, i-multiply natin ng 8%, siya po si 54A. 4,000 pesos ang tax due ko or ang tax payable ko this first quarter year 2026. So yan po yung babayaran ko.
Click validate. Click OK. So tapos na po guys, balik tayo previous sa page 1. So ayan po, 4,000. I-file na po natin online. Click submit final copy. Click OK. At mag-agree po tayo sa terms of service agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. Pero ipapakita ko po, dapat lumabas po yung submit successful. So ganito po siya guys. Common po kasi nagna-not submitted siya. So sa akin, sa experience ko, madalas nagna-not submitted. Kailangan ko pa siyang i-resend. Tapos i-click natin yung OK hanggang mabasa po natin yung submit successful. Yan po yung very important. And that's it guys. Hintayin na lang po natin yung BIR email confirmation sa email natin. At pag na-receive na po natin yung email confirmation, pwede na po natin siyang bayaran. Kami po, ang ginagamit namin ay Maya. Online payment lang siya. So ito po yung final output. I-print out po natin ng PDF. Usually meron naman po tayong PDF printer sa ating computer. Kung wala, mag-download po tayo. Libre lang naman po yung mga PDF printers. So yan yung page 1, 4,000 ang payable. Lagyan po natin ng pangalan. Page 2, page 3, ito po yung email confirmation. Very important po, pag na-receive natin ito, saka po tayo magbayad. Huwag muna tayo magbayad habang hindi pa po natin nare-receive ang email confirmation. So ito po yung example po ng Maya payment. Pwede nyo po itong gayahin. Siyempre, ang magkaiba lang ay yung payable natin, yung tax due. Bakit may 20 pesos? Meron pong charge si Maya na 20 pesos. Tapos yung RDO code, magkaiba po tayo dyan, saka yung email address. So that's it guys, tapos na po tayo. Para po sa mga questions po natin, dito na lang po sa ating community, which I'm inviting you to join, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. More power sa freelancing business mo, more clients to come, stay safe.